Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating pong online morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Na ang teksto po nating pagbabatayan ay mula po sa Genesis chapter 37, verses 1 to 4, na ganito po ang sinasabi. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupain na tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Belha at Selpa, ng mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito'y sinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita na ngayon po ay ating pagbubulig-bulayan. Ng panahong ito, si Jacob ay tinatawag ding Israel, na naninirahan sa lupain ng Kanaan sa Hebron, ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno na sina Abraham at Isaac. Si Jose po ay 17 taong gulang na noon at si Jacob naman ay 90 taong gulang nang isinilang niya si Jose. Kaya't tinawag siyang anak ng kanyang katandaan. May 12 anak si Jacob mula sa 4 na babae, sina Leah, Raquel, Belha at Selpa. Si Jose ang panganay na anak ng kanyang minamahal na asawa, si Raquel, at siya at ang kanyang kapatid na si Benjamin lamang ang anak ni Raquel. Dahil sa matinding pagmamahal ni Jacob kay Raquel, lalo niyang minahal ang kanilang anak na si Jose. Sa ating pagsasama-sama ngayong umaga ay nais ko pong ibahagi ang 3 puntos sa ating pong tekstong pinagbabatayan. Una ay ang espesyal na pagmamahal ng ama. Si Jose ay anak ni Jacob noong ito ay matanda na, kaya't minahal niya ito ng higit sa lahat ng kanyang mga anak. Ginawa niya nga ito ng isang marangyang balabal. Pinapakita nito na may mga pagkakataon na may espesyal na pagtingin ang ating mga magulang o ang ating Diyos sa atin. Hindi dahil sa tayo ay mas mabuti, kundi ayon sa kanyang plano. Ang pagmamahal na ito ay tanda ng pagpapala. Kaya naman, hindi dapat natin itong ipagmalaki. Pangalawa ay ang inggit na sumisira sa puso at sumisira din sa pagsasamahan ng magkakapatid. Nang makita ang mga kapatid ni Jose na may pabor o mas pabor ang kanilang ama sa kanya, nagtanim sila ng matinding galit at inggit sa kanya. At hindi sila nagsalita ng maayos sa kanya. Pagkos ang inggit ay mabilis na lumaki sa kanilang puso. Mula sa simpleng pagkainggit, nauwi ito sa puot at pagkawala ng respeto sa kanilang kapatid. Ito ang laso na sumisira sa pagkakaisa ng pamilya at ng kapatiran sa Diyos. Dito makikita natin na kapag pinanatili natin ang galit, pagkakaroon tayo ng PGH. Alam niyo po ba kung ano yung PGH? Yung puot, galit at hinanakit. At ito ay hindi maging maganda para sa atin dahil ito ay nakakasira sa ating buhay, sa ating puso. Pangatlo at panghuli, ang tamang tugon sa pagkakaiba at pagpapala. Pinapakita rito ang pagkakamali ng ama sa pagpapapansin ng kanyang pabor at ang pagkakamali ng mga kapatid sa pagtugon sa pamamagitan ng galit. Dito makikita natin
ang tatlong bagay na dapat nating tandaan at panghawakan na sa pagpapala. Gawin ito na may pag-iingat upang hindi maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Pangalawa, sa nakatanggap naman ng pagpapala, panatilihin ang pagpapakumbaba. At ang pangatlo, sa mga nakakakita ng mga pagpapala sa iba, huwag mainggit, kundi magala at magtiwala na may sariling plano rin ng Diyos para sa iyo. Kaya naman sa umagang ito, ang hawakan natin ang mga salita ng Diyos na siyang patuloy na maging hamon, inspirasyon sa bawat isa sa atin, sa ating pong online morning devotion sa umagang ito. Sa Diyos po ang papuri at pasalamat. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilat makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong presensya. Maging sa aming pagbuburi-gulay ng iyong mga salita, ay patuloy namin masumpungan ang mga pagpapala mo ay isang kapahayagan ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Panghawakan namin ito, ngunit hindi namin dapat ipagmalaki o ipagmataas. Pagkos ay masumpungan mo ang kapakumbabaan sa bawat isa sa amin na binabalyo, tinetreasure ang mga pagpapala mo. Kaya din, alisin mo, Panginoon, ang pagkainggit sa aming mga puso at panatilihin, Panginoon, ang pag-uunawaan, pagbibigayan na mayroong kapahayagan ng pagmamahal sa isa't isa. I-bless mo, Panginoon, pagpalain ang araw na ito na ikaw siyang may gawa. Pagpalain mo, Panginoon, ang kabuang ministry ng online morning devotion ng St. Paul United Methodist Church. At yun din sa lahat na maaabot nito. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang buong maghapon sa aming mga paggawa at paglilingkod. Kaya sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. To God be the glory.